Hello po sa lahat po ng mga Davercards at sa lahat ng mga talaga naman nag-aabang sa mga updates natin on for today's video dahil pag-uusapan po natin ang ilan sa mga seryosong bilin nitong si Bossing Vic kani-kanina lang dito po sa The Age is Right, ano? So ano nga ba yung pinaka-ultimate bilin ni Bossing dito kay Raisa May na may kinalaman sa kanyang personal na buhay? So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So ito na, let's talk about this one. Dahil, or bago tayo pumunta dun sa pinaka hot topic natin, ano, panoorin po muna natin ang short video clip na ito. Let's watch this. Sa ano ko kung paano ko ipasa yung grades ko eh. Kaya niyo po yan? Kaya Kayo niya, ba? Nay. Nay, ito na lang. Dahil maganda kayong inspirasyon sa mga estudyante. Ngayon talagang kahit may edad na tayo, nagpatuloy pa rin po kayo ng pag-aaral. Oo. May ano po ba kayong mabibigay na mensahe para dun sa mga kabataan na para sa chance nila mag-aral, sa may chance pang mag-aral? Makinig ka na, Raisa. Yes po. Makinig ka na, Raisa. Yes po. Makinig ka na, Raisa. Yes po. Ang seryosong aral ni Bossing Vic kay Raisa May sa segment ng The Age is Right sa Eat Bulaga ay nagkaroon ng viral at nakaka-touch na moment sa pagitan ni na Bossing Vic Soto, Wally Bayola at ng dating child wonder na si Raisa May Dizon. Nagsimula ang lahat ng makapanayam ni Wally, ang isang senior citizen na contestant, nang tanungin kung bakit napagdesisyonan nitong magtapos ng pag-aaral sa kabila ng kanyang edad. Naging emosyonal at inspirational ang sagot ng contestant. Dito na pumasok si Bossing Vic. Bago pa mo po sumagot yung senior citizen, ay sinabi na ni Bossing na hindi siya para magpatawa, kundi para magbigay ng isang napakaseryosong paalala at bilin kay Raisa May, no? So, kung i-breakdown natin yung mga pangyayari at real talk ni Bossing, na ang trigger event, ang kwento ng isang senior citizen na nag-aral ulit ay nagbigay ng patunay na walang expiry date ang pangarap at ang edukasyon. Ang paalala kay Raisa, diretso ang tingin at boses si Bossing nang sabihin niyang makinig ka, Raisa May. Ipinagdiinan niya sa nahabang bata pa ay may pagkakataong makapag-aral, mag-focus sa pag-aaral at huwag itong baliwalain. So kaya naman yung vibe ng studio biglang naging solemn yung paligid. Yung karaniwang kulitan at komedya sa TV show ay napalitan ng totoong payo, no, ng isang magulang. Pero bakit ganun na lamang ang concern ni Bossing, no? Sa kanilang father figure relationship, mula nang manalo si Raisa May sa Little Miss Philippines noong 2012, si Bossing na ang naging silbing pangalawang ama at mentor niya sa showbiz. Protective mentorship. Lumaki si Raisa sa harap ng kamera, kaya alam ni Bossing ang realidad at kawalan ng kasiguraduhan sa industriya ng showbiz. Kaya ayaw niyang mapabayaan ni Raisa ang kanyang kinabukasan. Pangarap para sa alaga. Tulad ng isang tunay na ama, ang hangad kasi ni Bossing ay hindi lang katanyagan para kay Raisa, kundi ang magkaroon ito ng matibay na pundasyon sa buhay sa pamamagitan ng diploma. So, yung key takeaways niya mula sa moment na ito, hindi sapat ang showbiz career. Ang katanyagan sa entertainment industry ay pwedeng pansamantala, pero ang edukasyon ay permanenteng baon sa buhay. Kaya naman, yung tunay na pagmamahal at concern niya, yung pinakita dito, kasi yung seryosong tono ni Bossing, ano, ay patunay na ang malasakit niya kay Raisa May at hindi lang ito para sa ratings or camera. Ito yung aral na makukuha ng mga kabataan kasi yung ang palitan ng mensahe ay nagsilbing gising tawag din sa mga parang panggising siya, no, doon sa mga kabataang nanonood na maging masipag sa kanilang pag-aaral habang maaga pa. So sa analysis relationship Bossing at Raisa May, no, yung kanilang aspeto or yung details simula nung connection nila nagsimula nung 2012 nung Little Miss Philippines winner siya, yung dynamics nila sa screen mula sa Chacha Davercards hanggang sa pagiging co-host at paglabas sa mga pelikula na kung saan si Bossing po talaga yung nagpo-push through dito kay Raisa May na talagang siya yung naging kabanter niya sa maraming pagkakataon doon po sa kanila pong sa kanilang show, no, sa Eat Bulaga. At nakita natin dito na favorite talaga siya ni Bossing from day one. Mula po nang nanalo siya doon po sa Little Miss Philippines, no, 2012. Doon na po talaga nagsimula na si Bossing talaga yung isa sa mga
parang triggering factor para talagang pag-usapan siya, binigyan siya ng malaking big break ni Bossing sa nasabing show. Kaya nga kung titignan po ninyo, 'di ba? Ilang taon na po ba si Raisa? 21 years old. So 21 years na po niyang kasama si Bossing. Kaya naman yung concern po ni Bossing sa kanya, ganun na lang katindi. At ganun na rin talaga yung bilin. Kung meron mang isa sa mga TBJ na sobra talaga yung bilin na ibinigay dito kay Raisa May, si Bossing yun. Kasi talagang sila yung super close. Sila yung talagang nagbabanters. Si Bossing talaga yung nakasubaybay. May mga pagkakataon na napipicturean sila na natutulog sila na para silang mag-ama nung bata pa si etong si Raisa May. At kitang-kita natin na may talento talaga si Raisa, pero para kay Bossing, showbiz is not forever. 'Di ba? Yun yung kanyang gusto niyang i-inculcate dito kay Raisa May. Kaya naman yung kanilang dynamics mula sa Chacha Dabber Cards hanggang sa pagiging co-host at paglabas sa mga pelikula. Yung role ni Bossing dito, naging showbiz mentor siya, financial career advisor, at father figure, no? Kaya naman yung mensahe ng segment na ang edukasyon ang pinakamagandang investment sa buhay ng isang kabataan. Ang eksenang ito hindi lang basta TV moment, isa itong patunay na malalim na ang samahan ng Itbulaga family at tapat na paggabay sa isang nakatatanda sa kanyang alaga. So, bakit ganun na lang yung pagpupursu netong si Bossing kay Raisa May, no, na mag-aral, ganyan kasi sayang kasi yung mga chance, sayang yung mga pagkakataon na meron siyang pagkakataon na makapag-aral nga. Kaya nga dun sa interview niya, dito po kay Alex Gonzaga sa kanilang latest vlog, sinabi niya dito na magbabalik-aral siya, no, dahil nga parang naging inspirasyon din niya si Karen Aistrup na nagtapos nga ng K-12, tapos papasok na siya this year ng para po kumuha ng kanyang ng course, no, dito po sa sa kanyang college days, 'di ba? Kaya naman si Raisa pinupush din po ni Bossing na mag-aral. Kasi tama naman po yung sinasabi ni Bossing sa mga bilin niya na showbiz is not forever. May mga chance talaga na hindi laging ikaw ay kilala, hindi laging ikaw ay may show. So blessing na lang talaga na na-maintain, no, at minentain siya ng Itbulaga kasi nung mga umpisa niya, may mga binabahagi siya sa publiko na parang may mga chance na muntik na din siyang tanggalin dahil ayaw nga sa kanya ng mga lusos. Pero dahil pinaglaban siya ng TBJ, no, pinaglaban siya ng mga Dabber Cards, nanatili po siya doon bilang isang host, and the history na po yun, goes on, 'di ba? Hanggang sa ngayon, kabilang pa rin po siya sa mga host ng Itbulaga. So ito yung isa sa pinakamatinding bilin sa kanya ni Bossing na kailangan niyang magbalik-aral at the same time i-push niya po yung kanyang college. Sinabi niya naman po, ipinangako niya kay Bossing na siya po ay magte-take ng culinary arts. Yun po yung kanyang napiling course para ipagpapatuloy niya yung college niya. Pero yun nga, syempre kailangan niya na parang yung time management niya na habang nagwo-work siya is nag-host pa rin siya dito po sa Itbulaga, just like what Karen and Bimbi Aquino did, no, na parang meron silang time management kung paano nila pagkakasyahin yung oras nila, at the same time hindi na-sacrifice yung kanilang time for schooling, 'di ba? So kayo po, anong yung sa loobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.